Hello Gemini, welcome dito sa iyong second week February reading, February 8 to 14. Tignan na natin itong mga energy surrounding you. Thank you so much doon sa mga Gemini na nag-subscribe na sa ating YouTube, palaging nanonood, pati na rin yung mga nag-like and follow na sa ating Facebook page. Sa mga hindi pa po naka-like, follow and subscribe. Don't forget to like, follow, and subscribe. Meron din po tayong Instagram and TikTok. Pagdating naman sa mga reading services, dumiretso kayo sa aking FB page kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Mag-ingat kayo sa TikTok, may mga fake accounts na gumagala doon, yung ginagamit yung picture natin para mag-message, manghingi ng kung ano-ano or mag-offer. Hindi po ako yun, ha. Huwag kayong magpapabudol dun kasi impostor yung mga yun. No? Hindi po ako nag-PPM kaya malalaman ninyo kung fake. Yung mga nanghihingi, nag-o-offer, yun yung mga fake. Aray ko naman, Gemini, may 3 of Swords ka dito. Sadness or disappointment ngayong second week. Pwedeng breakup ito. Whether nakipag-away ka or humiwalay ka, may nakipaghiwalay sa'yo, basta may breakup. Merong masakit. May masakit na pangyayari sa'yo ngayong second week. Romantic man ito, hindi, ha? Kasi ang mga pagiging broken hearted, hindi lang naman yan about love life. Pwedeng iba mas mahalaga sa kanila yung career nila, kaya kung sila ay nawalan ng job, syempre masakit yun. So pwedeng ganun, depende kung ano yung magbibigay sa inyo dito ng yung sitwasyon na makakapag pa-broken heart sa inyo. Basta masakit eh. Pwede kasing yung 3 of Swords, betrayal din yan. No? Kung may mga mag-ano sa'yo dyan, manloloko or magbi-betray. Siyempre masakit yun, di mo matanggap na na-traitor ka. Diba? Literal na mabobroken heart ka nga naman kung na-traitor ka. Halimbawa, pera, million yung natalo sa'yo. Siyempre, ang sakit nung best, tas kakilala mo pa yung gumawa sa'yo, or lalo na kung love life, or family member, nagdulot sa iyo ng broken heart, yung mga ganyan. Or of all people na tatraidor sa'yo, kaibigan mo pa, Ito yung mga bagay na mahirap tanggapin, masakit. Yan. May ganyan sa'yo. Sana wag na tumuloy. Meron ding High Priestess dito, Gemini. Ibig sabihin, nakikiramdam ka. Malakas yung senses mo ngayong second week. So, trust your intuition pagdating sa mga bagay-bagay. Pwede rin, Gemini, na may mga you are keeping your privacy. Wala kang sinasabi. Hindi ka, kumbaga low-key ka, ayaw mo. Gusto mo ng privacy, nananahimik ka lang, wala kang pinagsasabihan ng kung ano-ano. You also have the 10 of Cups. So, pagdating naman sa family affairs, mukhang happy naman. Masaya, kompleto. In harmony naman pagdating sa family. Ayan, mga anak mo, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, mukhang okay naman. And merong strong energy ng another air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Okay? May nakakadil ka kapareho mo. Parang may pinag-iisipan ka na malalim dito, Gemini. Hindi ko alam kung ano to. Parang ang layo nung tingin mo. Hindi ko alam. Pero parang meron kang pinag-iisipan ng mabuti. Hindi ko alam kung meron ka bang tao na gustong prangkahin, kausapin, at pinag-iisipan mo munang mabuti paano mo sasabihin sa kanya yung gusto mong sabihin. Kasi si Queen of Swords is sa pagiging honest. Prangka. Straight to the point, Tingnan natin yung mga paparating sa'yo. Meron kang pagong. May mga bagay na nababagalan ka. Yung progress. May mga bagay na mabagal dito.
Pero kasi ang sabi kasi dito, Gemini, you are slowly but surely getting ahead. May progress, Gemini, although mabagal siya. Pwedeng hindi ka lang ganun ka-happy kasi nga nababagalan ka. Pero meron. Nafu-frustrate ka. May mga bagong experiences para sa iyo, Gemini, pero pwedeng iba dito matututo ka ng leksyon, no? At may mga bagay na nakaka-frustrate para sa iyo ngayong second week. Oh, may kaibigan na magmamalasakit sa iyo pag papayuhan ka. Bibigyan ka tip, papayuhan ka, ayan, or information. Love life mo, past life, deja vu. Uy, may mga karmic lessons dito, tsaka mga paulit-ulit na patterns na nangyayari sa inyo nitong person mo. Paulit-ulit na lang. Parang ano ba tawag dito? Para siyang walang kamatayang sumpa na paulit-ulit na lang na nangyayari. Hindi yung hindi ma-break yung pattern. So may mali dito. Kung ako tatanungin. Kung hindi maganda yung mga nangyayari sa inyo ng person mo na paulit-ulit, kailangan lang maputol yung pattern. So hanapin mo yung root cause. Bakit paulit-ulit nangyayari yan? Meron yan for sure. Parang sakit din yan eh. Kapag ka hindi na-diagnose yung sakit mo, andun pa rin yung sintomas. Or mali. No, halimbawa na misdiagnose, iba yung treatment plan na binigay niyo pala, iba pala yung pinagmumulan ng sakit mo, ba? May mas malalim na dahilan pala bakit mo nararamdaman yung mga sintomas. Pabalik-balik lang kasi nga hindi napipinpoint yung pinaka problema. So ganito rin. Mukhang ganun din yung love life mo. Meron kasi ditong mga paulit-ulit, no? May tendency pang umulit yan. Umulit ngayon. Possible na uulit pa yan. May ganun eh. Karmic, repeated patterns, deja vu. Pag sinabi mong deja vu, nanggaling na ako dito, nangyari na to, tapos nangyayari na naman uli siya ngayon. Impossible na mangyayari uli siya in the future. Kailangan ma-break yung pattern kung hindi maganda yan. At merong mga realizations dito. May mga magkakaroon ka ng kaliwanagan bakit nangyayari itong mga pattern na yan. Na nga siguro yun. Marirealize mo na, mapipinpoint mo na, Gemini, bakit itong mga patterns na to paulit-ulit nangyayari sa inyo ng person mo. Ito siguro yung awakening mo, yung mga realizations mo tungkol dito sa mga dapat putulin or baguhin para hindi na umulit-ulit yung mga yan, ano? Tingnan na natin yung closing message mo. Wow, dalawa. Kunin ko na ha. Meron ka hold the space. Pag sinabi nating hold the space, Gemini, wala kang ibang gagawin. Stay in your position. Hold your post. Ito yung moment na wala ka munang gagawing drastic changes. No? Stay put. Manatili ka lang muna dyan. Parang observe or stop muna. Ito yun eh. No? Or, if this is talking about kung ano yung ginagawa mo, ibig sabihin, maintain your position, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Okay? Either yun. At feel loved and comforted. Wow! So, this is a card ng taking care of yourself and nurturing. Pwedeng kailangan mo ng self-care, self-love ngayong second week, Gemini. Alagaan mo yung sarili mo, ipamper mo rin yung sarili mo. Or pwedeng people around you, your loved ones, your family will show you na they care about you and will take care of you kapag in times na kailangan mo ng ganun. Comfort and support.
Okay, Gemini, I hope nagustuhan mo tong reading mo. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Take care. God bless.